So, ASEC, pag napatunayan po ninyo na ang plaka nakabinbin sa dealer, mayroon kayong sanction na bibigay? Without fine. ASEC, ibig sabihin po, doon sa first offense, sa parte ng dealer, hindi nyo muna bibigyan ng sanction. Hindi, sanction agad. Merong memo kayo na hindi malinaw sa motorista. Ito yung Temporary plates. temporary plates and improvised plates. Yung improvised plates, ASEC, malinaw sa taong bayan. Halimbawa, katulad ng kotse ko, may nabigay na yung plaka. Nawala, nasira, malabo na, magre-request ako sa inyo ng replacement. Correct. Pero considering na may minana kayong problema, hindi nyo agad kayang ibigay. Yung plaka. Kaya ang ginagawa po ninyo, mag-issue kayo ng authority to use improvised plates. Tama yun. Malinaw sa taong bayan yon. Correct. Ang nakoconfuse sila, ASEC, yung temporary plates. Na halimbawa po, bumili ako ng motorsiklo, wala pang available plates. So, gagamit ako ng temporary plate. Correct. Ang nakasulat po doon, MB file number. Correct. Gusto ko pong i-clarify on behalf of the riders na ang sabi sa memo, kung ako ay may biniling motorsiklo, narehistro, January 2023, onward. Pag sinabing onward, di po ba pwedeng February 2023 or March or 2024. May nabanggit kayo doon, ASEC, na authorized lang ako gumamit ng MB file number within 15 days Correct. mula sa date ng sales invoice. Ibig po bang sabihin, doon sa initiatives ninyo, halimbawa, bumili ako ng motorsiklo ngayon, nabili ko, pag nag-comply ang dealer, within 15 days, Dapat yung plaka nasa may-ari na. oo. So, ibig sabihin, Director, pag bumili ako ng motorsiklo ngayon, mula doon sa date ng sales invoice, base sa performance ng LTO, pag nag-submit ang dealer para sa rehistro, within 15 days, may plaka ako dyan. Correct. Tama po ba? Correct. Kaya pag lumampas doon sa 15 days from the date of sales invoice, may nakikita kayong problema. Tama. Pwedeng sa dealer, pwedeng sa akin Correct. as rider. Tama yun. Ano po? Tama. Ano yung nakikita niyong problema na ina-anticipate ko? Bumili ako ng motorsiklo, narehistro, lumabas ang plaka, nasa kasa. Hindi ko po alam kung anong dahilan, bakit mayroong kasa na kahit yung rider balik ng balik, wala pang plaka, wala pang plaka. Inform lang kita, ASEC, bakit na-anticipate ko yung nakita niyong problema. Marami nang humingi ng tulong sa amin, Director. Sabi nung riders, Sir, nakalimang balik na kami. Wala daw plaka. Punta ka sa kasa. Pag kinausap ko, kasa, kung sinasabi mong nasa LTO, i-check ko yan. Pero bigyan muna kita ng chance. Ayusin mo. Within 5 days, babalikan ka namin. Correct. You know, ASEC, Director, tatawag yung rider, Sir, okay na po yung plaka. Okay lang binigay sa'yo. Sir, after na makapag-usap kayo. Kaya may problema talaga sa ibang kasa. Correct. Now, ASEC, ang tanong, kung January onward, 2023 yung rehistro ko, at nasita ako ng LTO. Nasita ako ng enforcer ng LTO, MB file number. Siyempre, huliin ninyo ako kasi may memo. Di ba? Ka-flag down lang. Pa-flag down, kukunin yung sales invoice niya. Kung kailan na... May tanong ako sa iyo, ASEC, before you continue. Halimbawa po, 1 year na yung motorsiklo ko. Walang assurance, ASEC,
Director, na pag sinita mo ako, may present ko yung sales invoice. Doon tayo sa worst scenario. Sinita mo ako, sir, pwede po bang makita ang ORCR? Pag-check mo, ay sa limbawa ay March 2023. So, base doon sa inyong memo, kailangan ma-establish nyo. Nasaan ang problema? Correct. Hahanapan po ninyo ako ng sales invoice. Ay, hindi ko ma-present. Kung walang sales invoice, kahit ORCR, Okay, ORCR. pwede na yun. Tapos on that basis, hanapin namin yung plaka. Okay. Picturean. So, alam na namin siya, no? Picturean. Tapos, matitrack na namin yan kung sinong dealer. Okay. I-show cost namin si dealer kung bakit wala pa itong plaka. Pag napatunayan ni dealer na meron palang plaka at nabigay na niya dun sa motorista, Isa-show cause mo ko. show cost mo. Tapos, Para ipaliwanag bakit hindi niya kinabigay. para ASEC, ma-establish kung walang plaka yung motorsiklo ko, samantalang sa system, may nagawa na kayo eh. Correct. Ang gusto nyo i-find out, yung bang dealer o yung rider ang may problema? Correct. Ang muna namin approach, dealer. Dealer. Kasi experience namin, karamihan ng problema, dealer. Tama. So yun ang first. Pero pag napakita sa amin ng dealer na nabigay na niya yung plaka dun sa motorista, then show cost yung motorista. Mabuti na nabanggit mo yan na nakikita niyo yung problema talaga, usually sa dealers. Ako mismo po ang pumunta sa dealer eh. At tayo, nung hinukat namin lang, 6 na raan ng plaka na doon pa sa Yun. bodega nila. So, Brother Matt, Yes, po. na mismo si ASEC nakapagpatunay at sa kanilang trabaho na maraming dealers nakatambak ang plaka doon. So, ang maganda dito, na malinawan ng mga kapatid nating motorista, particular sa riders, ang target nyo muna, dealers. Correct. So, ASEC, pag napatunayan po ninyo na ang plaka nakabinbin sa dealer, mayroon kayong sanction na ibibigay? Oo. Unang fine, ba? Pero una, kailangan ibigay na niya yung plaka dun sa motorista. Kailangan may proof of delivery yan. Kung di niya bibigay yan, panibagong fine na naman yan. So, ibig sabihin, I-fine ASEC, up to suspension. Ha? ASEC, ibig sabihin po, doon sa first offense, sa parte ng dealer, hindi nyo muna bibigyan ng sanction. Well, sanction ka agad. Sanction na agad. Oh. Notice to explain agad. Notice to explain, tapos explain. fine na kagad. Kung talagang hindi niya binigay at di ba niyang pinaalam sa motorista, fine na kagad yung dealer. Fine or... Fine. Di ba? First offense, First fine. offense, fine. Second offense, fine. Third offense, fine with suspension. Fourth offense, revocation of accreditation. Yes. At, syempre, may jurisdiction kayo sa mga dealers. Tama ba? Meron silang accreditation eh, ano? Opo. Ang problema nga namin, kung nakitulong nga nito ng ginagawa niyo, meron tayo mga 34 motorcycle dealers sa Batangas na wala accreditation. So, ang ginagawa namin yun, cease and desist na yan. Sa tulong ng local government, ila-lock up na yung establishment. By the way, ASEC, pareho naman kayong abogado. Sa ngalan ng public service, pwede ba ninyong i-publish yun na itong mga dealers na ito, Ipapublish namin. yan ay bogus? We will publish them. We will publish in the local newspaper kung saan popular yung diary yung sa Batangas. Para mag-serve as warning sa Opo, mga opo. dealers. Kasi ang Sa hirap mga eh. riders. Kung di sila accredited, ibig sabihin ginagamit nila, hindi mapupunta yung plakas na may ginagamit silang accredited dealer. Siguro ako, dealer talaga ako, accredited ako sa LTO, para dumami yung aking tindahan. Diba? Na hindi na dumadaan sa LTO. Kunwari, hindi mo naman kaya, Oo. nag-establish ako ng akin, Franchising mo yan. nakakabit lang ako sa'yo. Nakakabit. That's correct. I see. Nangyayari yan sa motorsiklo, karamihan, nangyayari sa kotse. May kotse. So, ASEC, ibig sabihin pala, paglilinaw sa mga riders, pag na-plug down, na-check, MB file number nakalagay sa'yo, Opo. fair naman yung LTO. Aalamin nila kung nasaan yung problema. Kung nando sa dealer, do sa binilihan ng motorsiklo, or nasa rider. Halimbawa naman, ASEC, okay na tayo na napatunayan natin na yung dealer ang may problema. So, meron kayong sanction. Paparusahan nyo base doon sa inyong polisiya. Opo. Kung ako naman halimbawa, ASEC,
na-pick up ko na. Pero maraming dahilan eh. Pwedeng tinamad ako, pwede naman gusto ko ma-preserve na laging bago. Maraming Pinoy, maraming diskarte ano. Pag ayaw talaga, maraming rason. Yes, pwede yun eh. No. Ano ASEC ang kaparusahan sa akin? Failure to install. Failure to attach. Attach ka na 5,000 pesos. Ayun. Unless papaliwanag niya mabuti kung bakit di niya na-attach. Siguro bagong kuha lang niya at nagkataon lang na pauwi na siya, nandun pa siya nahuli. Maja-justify yun doon sa date. Date. Correct. Mm-mm. Correct. Okay. So sa madaling salita, fair naman ang LTO. Yes, ma'am. Kaya maganda na malinawan ito ng mga riders. Kasi ang dating sa riders, may problema kami sa kasa. Bakit kami ang dapat parusahan? So malinaw yon. Kasi minsan kasi ASEC yung memo, hindi mo kayang ilapat lahat doon yung pinag-uusapan natin. Maganda nga itong pagkakataon ko. Thank you very much. Itong oportunidad na to. Kasi hindi man namin pwede explican lahat ng Hindi mo naman kaya i-detalye lahat. So, linawin natin ASEC, no? Mula January 2023 onwards, pag may motorsiklo ka, authorized lang yung MB file number sa plaka, 15 days mula do sa pagkabili. Ibig sabihin, sa initiatives ng LTO, within 15 days, naiilabas nila ang plaka. So, fair naman ng LTO, kung hindi nakakabit yung plaka mo, nahuli ka o nasita ka, aalamin nila kung nasaan yung plaka. Pag ang plaka ay nasa kasa, paparusahin sila ng LTO. At kung nasa parte naman ng rider at napatunayan ng kasa na na-receive na niya, papatawan tayo ng 5,000 pisong multa, which is tama naman dahil may Pero pagdapatan. isi-showcase muna siya. Due process. Isi-showcase para may kumidepensa siya kung bakit hindi niya Yes. baka mali naman yung kwento ng dealer Tama. So, isi-showcase muna siya at pag hindi niya napatunay, hindi niya ma-explica mabuti, doon lang siya ipa-fine ng 5,000. So yon, nilinaw ni ASEC. Pag sinabi ng dealer, nasa rider na, iimbitahan ang rider para magpaliwanag. Pag nakita ng LTO, valid yung dahilan, hindi kayo papatawa ng 5,000 multa. So sa madaling salita po, napakalinaw, hindi basta sila magpapataw ng parusa sa dealer, ganon din sa rider na mahuhuli na inaakala nilang may paglabag. Yun yung tinatawag po na due process. So, ibig sabihin, wala po tayong dapat ikatakot. Kakampi natin ang LTO chief at saka yung director. Kaya, walang dapat tayong ipangamba. Basta tama po tayo. Tama po yun. Tama.